So, ang gagawin natin ngayon is check building irregularities. So, dito tayo sa utilities. Then, command file. Hanapin natin yung floor diaphragm. Double click. Then, sa baba nito, dito tayo mag-add ng first check soft story ASE 7. Walang space. Then, next is check irregularities code ASE 7. Then, click save. Yes. Then, after that, mag-add tayo ng load combination. So, dito tayo sa loading. And dito tayo sa load cases. Click natin. Add. So, define load combinations. Start tayo sa number 51 or load number 51. Sa ating load combination name, first is 1.2 D plus 0.5 L plus RSX. Then, dito naman, 1.2 yung DL tsaka DL1 and DL2. Then, next is 0.5 which is yung live load. Then, 1 sa ating RSX. Then, click add. The next is number 52. So, yung number 52 is 1.2D plus 0.5 L and plus RSZ. So, dito, 1.2D, DL and DL1 and DL2, 0.5 L, then 1 RSZ. Copy natin to para mas mabilis. Then, add natin yan. Next is number 53, load case number 53, load combination number 53, then control. Then, palitan lang natin to ng minus RSX. So, 1.2 DL1 and DL2, then 0.5 LL, and 1 RSX. Then, click add. Next is number 54. Palitan natin to ng minus. Then, 1.2 DL1 and DL2. Then, 0.5 L and 1 na RSC. Then, click add. Then, close natin. Then, punta tayo sa utilities and command file. Maglalagay tayo ng notes sa baba, which is 203-7. So, dun tayo sa check natin dito sa baba. Dito tayo ng note na 203-7. Then, enter. Para mas mabilis, yung pang 50 load combination 55 to 58, copy na lang natin to. Then, 4 din yon. Yan. Then, control and copy and paste. Bali, ang kasali lang doon is walang live load. Dead load and earthquake load lang. Tanggalin natin to. Mga live load. Yan. Tapos, palitan natin ng factor na 0.9. 0.9, 0.9,
and 0.9. Katapos niyan is check rin natin yung load combination number niya. So number 55, 56, 57, and 58. Huwag natin kalimutang i-check ito. So load combination number 5 is yung dead load, which is 0.9. So itong pang live load is tatanggalin na natin. Tanggalin natin yan. Then itong number pang RSX is yung earthquake load, which is yung pang number 7. So check natin, pang number 7 ang RSX. So ito siya. And 1 lang dapat yan. Palitan natin ng 1. I mean number 8 pala. Control C. Yan. So bali X natin to. Ito lang ititira nating dalawa. Then yan. Next, ito. Palitan natin ng 0.9. Tanggalin natin to. Pang live load. And ito. Ganon din dito. Then dito rin. Guys, mali pala no. Hindi pala dapat tatanggalin yung isa kasi yun na isang live load. So copy ulit natin. Ito. 6. Lagay natin sa tabi niya. Yan. And palitan lang natin siya ng 0.9. 0.9. 0.9. Then 0.9. So ang tatanggalin natin is yung 7. Ito. And 0.5. Yan. Tapos, yung RSX is 9, 1. Then, yung RSZ is 9, 1, 8, 1, 9. So, check natin. Save. Eto. Hindi pa napalitan. Check natin ulit. Load number 5, 0.9. Yung 6 is 0.9 din. 8, 1, 9, 1, 8, 1. Then, save. Fix natin. So, by the way, lalagyan pala natin ng note sa may load combination for drift before yung load combination. So, dito tayo sa utilities. Then, command file. Doon tayo sa load combination. Dito. I mean, dito sa una. So, before dito, lagyan natin ng note, which is load combi for drift check, which is to be taken to 203-5. Yan. So, save natin. Save. So, may one error. Check natin. So, lagyan natin to ng asterisk. Yan. So, save ulit natin. Ayun. Okay na. Ang next na gagawin natin is determine natin yung
ating allowable drift factor. So, para ma-determine natin yung allowable drift factor, kailangan natin is yung structure period, which is yung T. So, kanina, para i-check natin yung ating T, dito tayo sa ating analysis or utilities. Then, mag-run analysis tayo. Then, i-review natin yung output file para i-check natin yung T. So, hanapin natin dito sa isa. Nandito sa baba. Baka nasa gitna. Check natin. Ayan. So, makikita natin dito, yung T natin is, sa TA is 0.338. Ito, 0.338. Which is less than 0.7 seconds. So, meron tayong two conditions para sa ating allowable drift factor. If ang ating T is less than 7, ang gagamitin natin is H over 4T. Pag naman greater than 0.7, yung H over 50. So ngayon, since ang ating structure period T is less than 0.7 seconds, ang gagamitin natin is yung H over 40. So balik tayo sa ating geometry. So para makuha natin yung allowable drift factor or yung delta S. So ito ay H over yung magiging factor natin or yung nasa baba, denominator is 0.7 times 0.7 times 8.5 times 40 is equals to 238. Therefore, ang ating allowable drift factor is 1 over 238, which is equals to 0.0042. So, take note nyo yan guys ha. Yun yung magiging allowable drift factor na i-input natin mamaya. So, next, proceed tayo dito sa my load list. So, ang isa-select natin dito is yung ginawa natin kanina for drift check. Yung number 51, load combo number 51 to 58. So, select natin yan. Drag natin. Yan. Then, lagyan natin sa kabila. Then, click OK. Then, OK. Then, ngayon, punta tayo sa ating post-analysis commands. So, dito rin matatagpuan yan sa analysis and design. Dito banda. Click natin yan. Then, click natin yung define commands. So, ito yan. Click. Tapos, is check natin yung after current. Then, after that is click natin yung story drift. So, ito yung sinasabi ko guys, no. Lalagay natin yung factor na 0.0042. Then, click add. Then, pagka na-add na natin is click din natin yung dia CR. So, close muna natin, no. So, ulit. So, sa define commands ulit tayo. I-click natin yung dia CR. Yan. So, add ulit natin. Then, close. Tapos nun is, punta tayo sa ating editor, which is sa utilities and the command file. Save. So, check natin sa pinakababa. Sa may bandang finish, double click. So, magiging itsura dapat niyan is, ayan, sa baba ng load combination number 58. Check natin yan. So, dapat load list 51 to 58. Then, ang ating print story drift is yung kanina, 0.042. Since ang ating structure period is less than 0.7 seconds.
then print ISCR, and finish. So guys, dapat ganito yung itsura niya. Then, save natin yan. Pagkatapos nun is mag-run analysis tayo. Under analysis and design, click run analysis. Then, good. Kasi zero error. Click natin yung done. So, punta tayo sa ating output file. So, dito tayo sa run analysis. Yan. So, punta tayo sa output file. Done. So, dito, check natin yung soft story. So, check natin yan. Soft story. Double click. Then, next muna natin to. Then, dapat, nakalagay dito is no soft stories detected. So, kung may soft story detected siya, kung may soft story, then ang gagawin natin is mag-change tayo ng properties. Since wala namang soft story, so okay yan. Ang next na i-check natin is yung torsion irregularity check. So, scroll down, double click natin to, then check natin siya. So, ang nakalagay dito is okay. So, it means okay siya, no? So, dito, ito yung twisting ng building. So, ito yung mga ratio niya, which is pasok naman. So, kaya okay siya. Then, ang next natin is yung entrance corner check, which is yung geometry irregularity. So, check natin to. So, tignan natin. So, no irregular reentrant nodes naman siya. And sa diaphragm, wala. So, ibig sabihin, okay. So, proceed naman tayo sa ating mass irregularity check. Check natin yan. Mass irregularity checks. So, okay. So, may nag-fail sa ating level 2, no? Ibig sabihin yan is may irregularity mass tayo, which is may problema tayo sa loading. Pero, hindi natin kailangan magpalit ng loading since ang mga loading na in-apply natin dito is para sa ating building talaga, which is yun yung as is na loading sa ating building. Kapag nagpalit ka ng loading, ibig sabihin nun, para ka lang nag-iba ng floor plan. So, as is lang yan guys, no? Next natin is yung soft story drift check. So, dito tayo. Click natin yan. Okay. So, ito yung allowable drift factor natin kanina, no? So, check natin. Pass naman siya sa ating level 1. So, sa level 2, pass din, pass, and pass. Hanggang sa level 4. So, ibig sabihin nito is okay yung ating mga properties. Ibig sabihin, hindi natin kailangan magpalit. Kapag may mga nag-fail dito, sa mga yan, ibig sabihin yan, kailangan mong magpalit ng mas malaking properties since nag-fail nga siya. Okay? So, yun. Next natin. Yan. Since okay naman ang ating mga sections, walang nag-fail sa ating soft story drift check, papalitan naman natin ngayon yung ating mga yung mga elasticity and FCU ng concrete. So, punta tayo sa ating utilities, sa command file. So, X muna natin yan. Sa command file. Then, punta tayo sa ating, eto sa una. Hanapin natin. Ayun. Sa define material start. So, papalitan natin yung elasticity. Eto. So, magiging 2.30883E plus 0.7. Then, ang ating Poisson, 0.17, tama. Ating density, tama. Ang ating alpha, tama. And sa ating G, 28139E plus
06. Then ang ating strength or strength FCU is papalitan natin yan ng 24,131.7. Then, ang purpose nitong pagpalit natin dito is, since safe naman ng ating sections, i-increase lang natin konti yung strength ng ating materials. Kaya natin pinalitan yung mga ito. Then, save natin. So, ang next is, check ulit natin yung period sa command file. Pwede rin dito sa analysis output. Dito na lang sa command file. I mean, mag-run analysis ulit tayo. Okay. So, tingnan natin dito sa view output file. Check natin yung sa ating structure period. Dito sa under sa soft story check. Kasunod lang. So, ang ating structure period is 0.429. Okay. Yan yung TB natin. So, napalitan, no? Napalitan ng ating T. Yung 0.429. Then, next natin gagawin is tingnan natin yung sections. I-note natin yung ating mga save sections. As you can see guys, ito yung mga section natin which is safe. So, take note nyo to guys, no? Kasi, ito na yung mga gagamitin nating sections sa ating buildings. So, next, nakita natin kanina, diba, ang ating structure period is 0. something. So, check ulit natin sa ating analysis output. Under soft story. Double click natin yan. So, take note natin yon 0.429. 0.429. Okay. Then next, check natin kung nag-exceed siya sa 0.75. So, hindi pa naman nag-exceed. So, okay siya. Then, X natin. I-take note pa rin natin yung ating seismic mass. So, makikita rin yon dito sa analysis output. Ulit, click natin yan. Then, hanapin. X muna natin to. Then, dito sa soft story check. So, ito yung ating seismic mass. Ito, 1,594.60 kN. Then, take note, ang ating T is 0.429. Then, i-check natin yan, no? Dapat, i-check natin yung 130% na ito. Ito, I mean, ito. Then, kapag mas mababa to kaysa sa ating TB, then ito yung gagamitin. Do not use TB if yung TB natin is nag-exceed sa 130% ng TA. So, i-check natin sa ating calculator. So, 1.3 times 0.429. So, 0.557 ang ating TA. So, ngayon, ang ating 1.3 TA is greater than TB. So, yung TB natin is hindi nag-exceed sa ating 0. I mean sa ating 130% TA. So, ang gagamitin natin is yung TB. Which is, ang ating TB is 0.429. Okay. Then next, punta tayo sa post-processing. X natin to. Sa post-processing, dito.
Click natin. Then, click lang natin, okay. Then, punta tayo sa Dynamics. Ayan. Then, diretso tayo sa ating Mode 1 and Mode 2. So, ito yon. Palakin natin. Ulit. So, dito. Move natin dyan. Ayan. Sa ating Dynamics. Ayan. Ito pala. Then, click natin yan. Ang ito-take note natin yan, dyan is etong dalawa. Ito yung ating period at X direction. And ito naman yung period natin at Y direction. I-take note natin to kasi ito yung i-input natin mamaya sa ating parameters, sa ating seismic. So yan, take note natin yan. Mode 1, 0.442. And ito yung mode 2. At Z direction siya. 0.432. Then, pagkatapos nating take note, papalitan natin yung ating parameters. Then, punta tayo sa analytic modeling. Then, punta tayo sa ating loading, sa ating definitions, and yung seismic definition. Then, double-click natin to and edit. Yan. Dito natin i-input yung nakuha nating periods to X direction and Z direction kanina sa ating post-processing na nakuha sa ating dynamics. Then, input natin siya. Sa ating X direction, 0.442. At ating Y direction is 0.432. Huwag niyong kalimutan na ang mga load na ito, ang mga period na ito is galing kanina sa ating post-processing sa bandang dynamics. Then, modify natin. Yes. Then, close. Ngayon, tapos na nating input yung ating period sa ating seismic parameters, magra-run analysis tayo. Dito sa analysis and design, click yung run analysis and save. 0 errors, 1 warning, and 11 notes. Okay lang yan. Dahil wala namang errors. Check ulit natin yung ating period. So, done natin yan. Dito tayo sa ating analysis output. Check natin yung period natin. Under soft story check, X muna natin to. Then, scroll down. Okay, makikita natin dito yung T-user. Nakikita nyo, may value na siya, no? Ito yung in-input natin kanina sa ating seismic parameters. So, under X direction, so ito yon 0.442 seconds. So, hindi siya nag-exceed sa ating limit na 0.7 seconds. Okay, so dito naman sa Z direction, 0.432. And ang ating seismic or base shear, is 1594.60. So, take note nyo to guys. Okay. Then, X natin.